Isang magandang umaga mga kababayan. Nagbabalik muli ang inyong lingkod. Sir Goop, destabilisasyon ang sagot ni President Bongbong Marcos patungkol diyan sa issue na kung saan sinisiraan daw na mayroon talagang pagkakamali o panlilinlang sa taong bayan regarding diyan sa 2025 national budget mga kababayan. Abay, yan po ang sinabi ng ating presidente na kung matutuloy iyang destabilisasyon nilang ginagawa ngayon sa gobyernong Bongbong Marcos, abay, ang sagot niya, shutdown ang katapat. Aba, teka lang ganun ba, Mr. Bongbong Marcos? Ganun ba yung paningin mo ngayon or pananaw mo na kung saan nagsasalita ka sa harap ng maraming abogado diyan sa may Cebu, mga kabayan, na kung saan ginanap yung national, yung sa mga abogado or lawyers assembly. Tapos, kaharap mo ang mga abogado, lawmaker, ay mga lawyer. Tapos ang sasabihin mo, walang pagkakamali sa ginawa ninyong 2025 budget patungkol dyan sa issue ng bicameral committee report na kung saan ang sinasabi mo, walang pagkakamali, legal, ang GAA. Ang tanong mga kabayan, sino yung niloloko ni mo? Kaharap mo ang lahat ng mga abogado dyan sa may Cebu. Ngayon, pati ba naman sila, lulukohin mo? Ang layo naman ng bicameral committee report kumpara sa General Appropriation Act. Mga kababayan, makikita natin na wala talaga sa matinong pag-iisip. Kung sabihin niyang hindi niya nakita itong pesting blanco na to, abay, may blanco nga. Blanco yung utak mo. Kasi kung talagang totoo ka, talagang matino ka, ang dami na ngang nagkonfirma na mayroong ngang blanco doon sa bicameral committee report pa lamang na kung saan gagawa sila ng bill, yung General Appropriation Bill, doon nga nasilip. Bakit may maraming mga blanco? Tapos ang isasagot mo, bobulahin mo pa. Lahat ng kaharap mo dyan sa Cebu, sa convention na yan, puro yan lawyer, abogado. Bakit mo ipapakita sa kanila o sasabihin sa harap nila yung pagkakamali na alam ng taong bayan? Bistado na po yung mga galawan ninyo. 2022, 2020, 2024, 2025 annual budgets. Di nga ba na itong ginawa nila ngayon sa budget for this year 2025? Abay, parang mas malala pa siguro yung nangyaring 2023 national budget na ginawa nila. Baka nga lang, yun talaga ang isang main reason kung bakit hindi na kinaya ni Ma'am BP Sara Duterte na makipagplastikan na kung saan tatahimik na lang siya, alam naman niya yung nangyayaring garapalan dyan sa loob ng Kongreso. Matatandaan mga kabayan, binisto na, sinabi na, ipinakita na po ni Ma'am BP Sara Duterte ang katotohanan sa harap ng mamamayan. Bagkus, marami pa rin ang hindi naniniwala or hindi 100% naniniwala. Kasi nga, itong mga ngagbang supporters, puro hype. Hype ng hype kay Bongbong Marcos, samantalang nakikitaan na po ng butas. Gayon yung mga kasamahan niya dyan, yang sa Congress, si Tambaluslos at si Zaldico, sinabi na yan ni Ma'am BP Sara Duterte. 2 tao lang ang nagmamanipula dyan sa loob ng Kongreso sa appropriations. Ngayon mga kababayan, ito ang sinabi ni Bongbong Marcos. Sir, on budget lang po, sir. Yes. May we have your reaction dun sa pinailang po na challenge before the Supreme Court ni former ES Vic Rodriguez. What do you think of this, sir? Unconstitutional daw yung GAA. Well, that I've read some of the filing, the complaint. Well, the Solzhen, of course, will be the ones who will argue for the government. And he tells me, Solzhen Maynard tells me that we are on a solid footing in terms of constitutionality. I don't know why they bothered to file that because napakahirap ng
kanilang assertion. It clearly doesn't. Well, anyway, it's not for me to make the argument. We'll let the Soldian make the argument before the Supreme Court, and we're very confident that our case is strong. Pero just in case lang, sir, na pumabor, not in favor of the admin, yung decision ng Supreme Court, meron po ba tayong contingency? No, we shut down everything. Oh. We shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Ha? Na pag ito ay nagpatuloy at kinampihan ng Supreme Court, I will shut down everything. So ibig sabihin, mga kabayan, itigil niya daw lahat. Ha? Kasama na yung pagtatrabaho nila, isirado nila yung gobyerno ng bansang Pilipinas. Abay, teka lang, Nyor, ha? Idadamay mo kami sa inyong kapalpakan ng gobyerno? Shutdown ang sagot? Dahil dyan sa sinasabi mong destabilisasyon, paano nangyari ang destabilisasyon? Gayong kung malinis naman kayo doon sa inyong mga ginagawa dyan sa gobyerno, destabilisasyon pala yung sinabi ni Congressman Isidro Ungab na nakita niya mismo na mayroong mga blanco. Yan po ay paglabag sa ating konstitusyon. Yan po ay isang kamalian na kung saan parusa po. No? May parusa at dapat managot itong mga pumirma dyan lahat sa BICAM. Isipin nyo, Bicameral Committee Report, gagawa tayo ng bill as GAB. Ngayon, na-approve na, naratipakahan na, tapos nang maratify, after that, papasok itong TWG na sinabi ni Kimbo na after all, may mayroong mga kakulangan, clerical error. Kung clerical error lang matatanggap natin, yan kasi trabaho talaga yan ng technical working group. Print out, calculator, i-calculate mo, i-check mo, lahat na. Yun ay kabilang sa technical working group. Kaya nga technical, no? Para lahat po ay planchado at talagang kompleto. Pero pag sinabing blanco, kung nag-fill in the blank, tapos may isinulat, iba na po ang kahulugan nun. Eto mga bayan, sinabi ni Presidente, President Ferdinand Marcos Jr., on whether the government has contingency plan should the Supreme Court decide in favor of the petition of nullify the 2025 national budget. Ang sabi niya, no, we shut down everything. Di ba? Ang tapang, no? Talagang lakas loob pa. I guess this is what they want. Hey, teka nga lang. Hindi naman yan kagustuhan. Kagustuhan mo yan. Dahil gobyerno mo ito, huwag mong pababayaan kung ano yung sinumpaan mo sa taong bayan. Ha? Yung matuloy daw ang destabilisasyon, for your information, Mr. President, 3 taon ka na po dyan, na namuno. Tapos ngayon, destabilisasyon pa ang inyong bibitawang salita. Kung may destabilisasyon, dapat sana ginawa na namin yan. Pero hindi. Dahil nagtanga-tangahan at ang titigas ng ulo ninyo. Buti pa, mag-resign ka na lang siguro para hindi na tayo malugmok pa, no, sa kahirapan itong bansang Pilipinas. Mga kababayan, tayo po'y magmuni-muni, tayo po'y mag-analisa, magmasid, mag-obserba. Itong nangyayari sa bansang Pilipinas natin ngayon ay hindi po, no, madali at hindi po ito basta-basta. Kasi yung pinag-uusapan dito, yan po ay budget para gumawa sila ng kanilang mga trabaho sa gobyerno. Ha? Wish nyo yan, ginusto nyo yan. Kayo po ay hinilal ng taong bayan, kayo ay nanalo. So bakit tayo magkakalituhan dito? Bakit tayo magkakagulo? Tapos sasabihin mong i-shutdown mo? Grabe, ano? Yan ang isang mandato o pag-iisip ng isang politikong leader na ang tawagin naman natin ay naglider-lideran lang. Hanggang dito na lamang mga kababayan. Nagbabalik at kita-kits tayo sa sunod pa nating mga videos. Maraming salamat and God bless us all.